mga kababayan, Mayor Basti Duterte, umabot na sa sukdulan ng galit mga kababayan na tanda ng makipaggira laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi makipagira na makipagbarilan mga kababayan. Makipagira ito, handang lumaban, handang ipaglaban yung karapatan ng kaniyang ama na si dating Pangulong Duterte para maibalik dito sa ating bansa na ipinagkanulo mismo, no, ng ating Pangulo, no, na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero bago tayo magpatuloy, magpapasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, nakatikim ng mga malulutong na pagmumura itong si Pangulong Bongbong Marcos. Deserve yung mga kababayan na pagmumurahin ito dahil nga sa kanyang ginawa kay dating Pangulong Duterte. Traidor itong si Marcos Jr. sa ating bansa. Ayon pa kay Mayor Basti Duterte na talagang isinumbat na yung mga ginawa, no, ni dating Pangulong Duterte sa pamilyang Marcos. Ito yung pinakamahalaga mga kababayan. Ayon pa kay Mayor Basti Duterte, yung ama ko ipinalibing ang ama mo, pero yung ama ko ay ipinakulong mo. Sabay mura mga kababayan. Tama din naman talaga. Walang utang na loob itong si Pangulong Marcos Jr. Ilang presidente na ba ang dumaan bago naging presidente itong si Pangulong o dating Pangulong Duterte mga kababayan? 5, o hindi ako nagkakamali. Tapos hindi man lang, no, naipalibing yung kanilang ama na andoon lang, nakalagat ng napakatagal mga kababayan. Tapos ito pa yung iginanti sa pamilyang Duterte nitong mga Marcos na ito, itong lalong-lalo na itong bangag na itong Pangulo natin. Hindi mananalo bilang presidente itong si Marcos na ito kung hindi dahil sa mga Duterte. Bumango ulit yung kanilang pangalan dahil dumikit sila sa mga Duterte. At sa mga nagsasabi, o yung may mga nababasa tayo dyan ng mga komento na kumakampi kay Pangulong Marcos Jr. Mayroon pa tayong nabasa dyan na yung kaniyang pamangkin ay napatay. Kapamilya niya napatay daw dahil nga sa war on drugs. Bakit mo ibinibintang kay dating Pangulong Duterte? Bakit hindi mo tinanong yung mga pulis kung mga pulis ba talaga silang totoo? Kung hindi ba sila iskalawag na mga pulis na sinasabi mong dumampot sa yung pamangkin, kung pamangkin ba o anak? Basta nandyan sa comment section mga kababayan. Tapos nakalipas daw ng ilang araw na tagpuan na lang na wala ng buhay. Bakit hindi mo inalam kung sino ba yung mga pulis ba yun o talagang mga sindikato ba? Kasi nung umupo o bago umupo itong si dating Pangulong Duterte, talagang napakadaming sindikato sa ating bansa. Maraming durugista. Alam ko yan kasi nga nakatira ako sa isang lugar na napakadaming kriminal. Nakatira ako dyan sa may Bagong Silang, Caloocan mga kababayan. Kung sino man yung mga nakakaalam sa lugar na yan, andyan na lahat, halos ng mga masasamang tao. Pero panahon ni Pangulong Duterte, siya lang yung nakagawa na tumahimik yung lugar na yan. Saksi ako niyan kasi andyan ako sa lugar na yan. Ito na mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Salamat ko sa inyong ginapakita ang suporta sa kuamahan. Naglagot lang ko sa inyo ha, kay kada makitaan ako ang naong sa kuaman, bit-bit ninyo, kahilakon ko. Mugara pod mo. Gusto ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibuok kalibutan na nagapakita og suporta kay PRRD. Kabaw mo, tinuod lang, sukad nga giaresto ako amahan illegally. Wag yun ko kasabot sa kong gibati. It has been a roller coaster of emotions for me, tinuod lang.
But every time makita na ko suporta ninyo, makusgan yun ko. Salamat kayo. Siguro gamiton ko ni nga nahimo kong vice mayor ninyo, mayor, morning sa termino nako karon, morning last na nako nga araw ng Davao sa termino nako karon. Wa ko makibaw o unsa bagay kaugmaan o yung future ng sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. Yan, Marcos resign. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Kita mga taga Davao, ingon ani na siya. Labing nanto mga dugay dire o niya kanang nituo sa plataporma o politika sa kuamahan. Nga ilang gikuha kaning administrasyon ni Marcos o si Bongbong Marcos mismo. Binigay niya sa ICC. Murag wala lang ing ato na lang nga murag walay nahimo ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan. Gibaw mo, di ko matingala gyud, tinuod lang. Di ko matingala. Nganong ingon ani karon? Kay because Rudy Duterte stood up for every anang mga traditional politicians di nila gusto nga kausaban aning nasura ni. Una, along aning with Marcos o kani mga uban ring mga bagagnaw ng mga politiko. Di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga tula sa gobyerno. Tama. Gusto ko lang niingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Wala talaga. Totoo yan. Kalimot oroy ang putang ina. Kita'y nagtabang sa iya makalingkod sa diha karon siyang ginalingkuran. Totoo yan.
And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Di yun ta matingala. Kay kung ang sabo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa atoa, mutaot o mga pamilya, mga komunidad, o mga inosenteng kinabuhi. Di ko matingala nga nung ingana na sila. Sige lang. Iba mo, si Roday Duterte, nga nung naaresto siya, naasa diya karon sa ICC, kay ning barog siya sa iya mga tinuuhan sa politika, nga tanaw niya, mo'y makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Okay ba mo, dili gini panahon nga magluya-luya ta. Dili ni panahon para magluya-luya ta. Dili nato sayangon ang sakripisyo nga gipakita ni Roday Duterte. Di gyud ni mahuman karon ug di na gyud ni mahuman. Sige lang. Basta kita labi ng tong mga contemporaries na ko, some older and a little bit older than me, a little bit younger than me, kita kipatako ta ng mga dabawenyo. Dabawenyo, mapursigihon. Ang dabawenyo, isog. Ang dabawenyo gusto kaayuhan. Ang dabawenyo gusto ka matuoran. Ang dabawenyo garboso. Mabuhay mong tanan. Basta ako, sige lang, paminaw na ko, gidaog-daog yung tagtaman yun karon, gitamak-tamakan yun ta. Kaya wala lagi mo, wala na yun ko po dire, wala na. Di kong dili tungod sa inyo mo nang pasalamat na lang yun ko. Ako, usar ako kataw, anak ko sa ko amahan, pero dili ko gaingon ani mga istoryane, wa ko gaingon ani. Kay tungod anak ko, dabawin nyo, kundili kay tungod Pilipino ko nga nitoo ko sa ka-presidente nga nangandoy nga makahimo sa nasod na kagustuhan o ganang makapahayag sa kaugmaon sa tanang Pilipino. Tama. Dili ni tungod kay atuan, dili ni. It's about us, the Filipino people. Kunya, how a government treats his own. Iyang gipapreso. Dili na lang ko mo mention kay personal, pero ingnon na lang po nako, dari usbo nako. Last year, January, giingnan ta ka Marcos, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka. Yun ang mga kababayan, Bisaya yan, sa mga hindi nakakaintindi. Ayon kay Mayor Basti Duterte, wala kang utang na loob, Marcos ka. Yung ama mo ay pinalibing ng ama ko, pero ang ama ko ay pinakulong mo.
Sabay mura mga kababayan. Talagang deserve, no, ni Pangulong Bongbong Marcos na pagmumurahin yan. Totoo naman talaga mga kababayan. Bakit ba ginawa niya kay dating Pangulong Duterte yan? Noon may interview yan kay Katunying, tinanong siya kung ano ba yung hindi niya makakalimutan at talagang dapat ipapasalamat kay dating Pangulong Duterte. Ang sagot ng taong itong si Marcos Jr. sa personal, hindi niya makakalimutan yung ginawa, no, ni dating Pangulong Duterte, yung pagpapalibing sa kanyang ama. Kasi nga marami nang naging presidente bago si dating Pangulong Duterte. Cory, Ramos, Irap, si Gloria, si Noynoy Aquino. Tapos si Pangulong Duterte lang yung nakagawa nun na nakapagpalibing sa kanyang ama. Kahit yan sana yung gawin nilang utang na loob. Kahit ibukod na nila yung ginawa ng mga Duterte. Wala naman talagang ibang mga kababayan, kasi kahit na sino yung nakakausap ko, sino yung pag nagkawentuhan tungkol nga sa pagkapanalo nitong si Marcos Jr. sa nakaraang eleksyon, wala naman talagang iba na sinasambit ng ating mga kababayan. Kahit dito sa aming probinsya, walang dahilan kung bakit nanalo itong si Bongbong Marcos. Dahil kay BP Sara Duterte. Yung mga taga-amin nga yung mga kabarangay kong iba doon, humihingi sila ng listahan para yan daw yung guide nila sa darating na eleksyon ngayon. Sabi sa akin, pahingi kami ng listahan kung sino ba yung ibuboto namin. Yung line-up ni dating Pangulong Duterte. Yung PDP, mga kababayan. Ganon yung mga nangyayari. Yung mga galit kay dating Pangulong Duterte, ilan lang na ba yan? Ilan lang ba kayo? Talagang ganon talaga. Hindi naman talaga lahat, no, pumapabor kay dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo na nga yung mga naapektuhan nung war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Yun ang dito na lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna ako. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Ma'am Idisa Borbi, na isang Muslim na talagang todo suporta kay Pangulong o dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Shoutout na rin kay Ma'am Berje Virgil de Dios ng Pulilan, Bulacan, kay Sami Trabajada Cooper. At sa lahat-lahat, shoutout na rin kay ito yung mga ibang nagko-komento dito, shoutout pa rin natin ito. Roy Alungan, shoutout ha, at kay Antonio Cabilona Vlog, shoutout sa idol, maraming salamat. Idong Garchi, shoutout. Fake news daw, dahil nga gusto ko daw mag-abuse kay Labrador. Sino ba si Labrador? Yung pagsasabihan mong fake news yan, si Labrador, kasi talagang nagpapakalat ng fake news niyan. Binabaliktad mo pa. O ikaw ba yan si Labrador? Baka ikaw si Labrador. Tapos isang pitik Isang pitik to. Isang pitik. Ikaw yung mayabang. Isang pitik, paano ako mapitik ng si Labrador na yun? Nagtatago yan. Huwag mo akong tatakot-takutin sa komento mo. Hindi kayo yung tao na kakatatakutan ko. Yun ang dito lang muna once again. This is Rondi TV mo. God save the Philippines.